So mga kaabangers, alam nyo, magandang hapon o magandang panahon sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat at naniniwala ko, lahat ay maganda kapag ang Panginoon ay laging kasama. Oo, kasi talagang kahit yung pangit na paligid, pag ang Panginoon mo'y kasama, ang Panginoon ay hindi hawak ng iyong mundong ginagalawan. Ang Lord ang may hawak sa mundo mo. Hindi ikaw ang hinahawakan ng mundo mo. Ikaw ang may hawak sa mundong iyong kinagagalawan. Kaya mga kaabangers, at ba't nawala ito? Okay lang ba? Excuse lang ha. Yan ay mga technical. Okay. So, kung makikita nyo po na ang Panginoon po talaga mga kaabangers ay Diyos ko talaga pag naintindihan natin ang salitang restoration. Ang salitang restoration, yung salitang from store at saka yung dinugtong na re. So, ang ibig sabihin ng dinugtong na re ay ibinalik, no? Ibinalik yung mga naimbak na ni Lord sa buhay mo. Naimbak na, naibigay na, ngunit sa mga pangyayari na na hindi mo namalayan, hindi mo nabantayan at biglang na magulat ka, ay talagang di mo namalayan na wala pala. At ngayon, ang Panginoon ay gusto niyang ibalik sa buhay niyo. Gusto ko lang basahin sa inyo itong Ezekiel chapter 47, no, verse 7 to 10. Nang ako'y pabalik na, sabi niya doon sa Ezekiel chapter 47 verse 7 to 10. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang. Ito ba yon? Oo, ito ba yon? Ah, tingnan ko ha. Ito ay isang pagpapala ni Lord sa buhay natin. Hindi ko na malayan hindi pala ito. Ano? Na ito, John 7 pala. Sabi niya rito sa John 7, ulitin ko tong John 7 verse 37 to 39. Sabi rito, sa kahuli-hulian at pinakatatanging araw ng pesta, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. At sabi ito, sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa na niluwalhati. So dito natin makikita na ang Panginoon talaga ay doon nais na sa kahuli-hulihang sandali ng buhay natin, kung tayo man ay di alam anong ating gagawin sa buhay natin, si Lord ay may nakahanda na pangarap sa iyo. May nakahanda siya sa iyo na pangarap. At sabi niya, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Kayong mga nauuhaw, kaya nga ang hinahanap niya ay mga uhaw. Kasi kapag nauuhaw ka na gustong mapanumbalik ang mga dati mong init, mapanumbalik ang mga dati mong nanlamig na buhay, mapanumbalik ang dati mong sigla, mapanumbalik ang dati mong paglilingkod na sobrang init, pero di na malayan na ang iyong puso nakatalikod na pala. Sabi ng Proverbs 14:14, di ba? Ang mga taong puno sa sarili ay ang nakikita, di niya alam na ang sarili niya na ang nakikita, na ang puso niya ay nakatalikod. Puso niya ay nakatalikod. Ang puso pwede ring tumalikod kahit nandoon ang katawan. Tawag niyan ay backslider in heart. The backslider in heart, full of himself.
So, mayroon pong backslider in heart na tinatawag. Kaya nga, maraming tao ngayon na naghahanap talaga na maibalik yung dating init, maibalik yung dati nilang pagmamahal sa Panginoon, maibalik yung dati nilang grabing sigla na paglingkuran ang Panginoon. Ngunit wala po silang tsansa kasi sila ay tangan-tangan ng kanilang sitwasyon, tangan-tangan din sila ng kanilang sariling nakaraan, tangan sila ng kanilang magandang bukas, hindi pangit na bukas. Lagi silang nag-iisip, sana kung noon, yung maganda kung kahapon, sana kahapon parang yung past victory nila ay lagi pa rin nilang naalaala. Kaya nga, yan din yung sinasabi ng Psalms 42, di ba? Yung mga pamilya na kung saan ay nahiwalay sa gawain ng Panginoon, araw-gabi ang kanilang mga hibik at iyak ay laging ang Panginoon. Kaya nga yan din yung sinasabi ng Psalm 63 na lagi nilang ang iyak ay ang hibik ay laging ang Panginoon kasi maalaala nila dati na ang kanilang paglilingkod kasama ni Moses ay talaga naman ay laging mainit. Pero hindi nila maintindihan. Kaya doon natin makikita na sinasabi ng isang nagsulat niyan, as the deer panteth for the water of my soul, so longeth after thee. Kaya doon mo makikita mga kaabangers, ang Panginoon ay naghahanap po talaga, tayo ang mayroong kailangan talaga sa Panginoon. Tayo ang may kailangan sa Panginoon at dahil may kailangan tayo sa Panginoon, ay kailangan balikan natin ang puso ng Panginoon. Balikan natin si Lord. Huwag kayong matakot. Balikan natin. Kaya nga sabi ng Psalm 63, "O God, you are my God, early will I seek you. My soul thirsts for you, my flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water." So dito may kita mo rin sa ating binasa sa isang pinakatanging araw ng pesta sa John 7:37. Tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom." Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang tinutukoy niya dyan, walang iba sa verse 39 na ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin. Hindi ito literal na tubig na nakakapag-quench lang sa ating uhaw sa panglabas. Kasi meron pong kauhawan ang kaluluwa na ang hanap ay Diyos. Kung gaano ang hanap ay tubig ng isang usa, ng isang deer, as the deer panteth for water brook. So my soul panteth for you. Ganon din ang aking kaluluwa, O Lord, uhaw sa iyo. Ito rin sa Psalm 63 at ito rin po yung mga inalis ni Moses na kung saan na nag-aklas kay Moses at nang umalis sila, ito ngayon ang mga hibik ng mga anak. Hibik ito ng mga anak na kung saan ay talaga naman ay talagang umiiyak sila na makabalik sa trono ng Panginoon. At sabi nila na, because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. Dito makikita, no, when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. In the night watches, sa gabing ito, lagi kong binabantayan, minimeditate ko, ikaw, O Diyos, sa gitna ng gabi. Because you have been my help, therefore in the shadow of your wings, I will rejoice. Sa malabay mong pakpak, ako ay magpupuri. At dito din sa Psalms 42, ito rin ay isang istorya, no, ng mga anak ni Korah. Yun ay istorya ng mga doon sa Juda.
Ito yung mga anak ni Korah, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Kung paano ang usahanap ay tubig, ganon din ang aking kaluluwa. Ang hanap, O Diyos, ay ikaw. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they continually say to me, where is your God? They continually, my tears had been my food. Pagkain niya ay luha. Day and night. While they continually say to me, where is your God? Kaya ito yung word na ito, kayong mga nauuhaw. Kayong mga nauuhaw. Lumapit kayo sa akin at uminom. Dito, isa rin tong istorya ng mga anak ni Korah. Ito yung iyak ng mga anak ni Korah kasi ang kanilang mga magulang ay nilamon ng lupa. Dahil sa pag-aaklas laban kay Moses. Katwiran ng mga lola ng mga batang ito, bakit si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Nakasulat ito sa sulat ng Book of Numbers, chapter 16. Na itong mga istoryang to, kaya nga po, meron tinatawag na restoration. Restoration. Ang restoration, hindi lang po ito yung nawala ang pera mo sa iyong bangko. Ang restoration, hindi lang po itong nawalan ka ng mga bagay-bagay sa external na pangangailangan. Nawalan ka ng bahay, hindi lang ito yung pinag-uusapan, nawasak ka. Ang pinag-uusapan ditong malalim na kailangan nating maranasan, ang restoration, na kung saan, kailan mo ba huling sinamba si Lord ng totoo? Kailan mo ba siya huling malutong mong napasalamatan kahit sa mga maliliit na bagay? Sa maliliit na tagumpay, sa mga konti na bagay na meron ka, kailan ba naging meaningful ang salitang thank you sa iyo? Thank you, Lord. Yung gratitude mo. Itong klase ng longing na ito, na sabi ni Jesus, inaalok niya ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya sabi rito ng mga anak ni Korah, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? When shall I come and appear before God? Dumating ka na ba sa ganitong lawak at lalim at taas ng longing? Kasi meron kang hinahanap na maibalik ito, maibalik ito. Di mo namamalayan na nasa gawain ka na lang. Nasa ministry ka pa rin naman. Pero lahat tingin mo duty na lang. Pero wala na yung sigla mo, wala na yung longing mo, wala na yung init mo. Alam nyo, ito yung gusto kong makitang restoration eh. Where your rest is God. Yung kapahingahan mo ay Diyos.
Itong mga anak, ito po ay mga apo na ni Korah na labis na naapektuhan sa mga kamalian ng mga magulang na yung pag-uuyam ng mga tao sa paligid. Kasi nasabi niya, my tears have been my food day and night. Ito, sabi, while they continually say to me, where is your God? Kasi dati sila Korah ay kasama doon sa templo na naglilingkod sa Panginoon, kasama sa tagapamagitan ni Aaron. At ngayon, dahil sa kanilang pag-aaklas laban kay Moses, ay talaga naman, sabi ni Moses, kayong mga nandiyan dyan, kayong mga nandito, kung kayo panig sa akin, dito kay sa kanan. Kung kayo ay hindi panig sa akin, doon kay sa kaliwa. Sabi ni Moses, tingnan na lang natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Ibinigay niya sa Diyos ang hatol. Tingnan na lang natin ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. While they continually say to me, where is your God? Kasi ito yung time na ang mga anak ay naglulong na ibalik sila sa kanilang totoong paglilingkod. Ibalik sila sa gawain ng Panginoon. Ibalik sila na ang Panginoon ang maliwanag na gumagalaw sa buhay nila. Dumating na ba yan sa puso mo na, Lord, ikaw ang kailangan ko? David prayed a prayer na ang sabi niya, Lord, one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in your house, O Lord. Grabing puso to. Ito ngayon ang mga anak naglulong ng isang klaseng restoration, ng isang klaseng pagbabalik na masasabi niya, Lord, gusto kitang maranasan. Gusto kita intimately, wholeheartedly maramdaman. I mean, mga kabangers, nasaan na ang puso mo? Nasa gawain ka, ang tanong ko sa iyo. Nandoon pa ba ang joy of your salvation? Na sinabi ni David, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. A pure heart. Ito yung longing niya. Na ito rin yung longing ng mga anak, mga apo ni Korah. Na nasabit, na dawit sa kamalian ng mga ninuno. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Yung puso na laging ikaw, Lord, kahit mahirap, Lord, susunod ako. Limi-limiin mo to. Minsan nga, walang umuuyam sa'yo. Wala namang namumuna sa'yo. Pero ang puso mo, kahati pa rin. Wala namang persecution. Ang puso mo, hati pa rin. May ginhawa ka, ang puso mo ay hati pa rin. Gusto mong magmahal kay Lord at gusto mo rin mamahalin mo rin ang gusto ng mundo. Balisaw-saw. Dalawa ang puso. Malainit at ni malamig. Dalawa. Ang gusto ni Lord, sabi ng 2 Chronicles, na ang pusong tapat ang siyang binabantayan ni Lord. Na ang pusong sa Kanya lang, ang Diyos ay tapat na magpala sa atin. Kaya sabi dito, my tears have been my food day and night, while they continually say to me,
Ito ang kanilang longing, when shall I come and appear before God? Alam mo, ang isang palatandaan na ang longing, bakit nawawala? Because of sin. Kaya ang longing nawawala because of sin. Because of disobedience. Because of greed. Because of yung puso natin, may iba nang nakaupo. Yung space ng puso natin, na kung dati ay si Lord ang may-ari, yung space na yon dating exclusive lang kay Lord. Ngayon may nilagay kang iba doon. Kaya, naging hati. Kasi gusto mong magmahal kay Lord at the same time, mahal mo rin yung mali mong ginagawa. Kasi ang sabi mo, kahit mali, basta masaya. Kahit liko sa harap ng Diyos, basta masaya. Sabi ng iba, kung mahal mo, ipaglaban mo. Paano kung mali? Ipaglalaban mo pa ba kahit mali? Ito yung isa sa longing na kung saan ang Panginoon, alam mo, ang Diyos talaga, nakatuon talaga kasi si Lord ay merong hinahanap sa atin. Ang longing kaya nawawala dahil sa kasalanan. Ito ang dahilan bakit itong mga mga anak na ito na nananabik sa Diyos, na gustong maranasan muli ang Panginoon, ay muling nagkukumahog na, Lord, kailan ako makababalik sa iyo? Ang restoration, hindi lang po itong broken ka, kaya ka gustong buuin. Kasi marami rin ngayong born again na, hindi naman broken. Ang spirit ay perfect. Pero ayaw naman ng responsibility, ayaw naman ng maglingkod. Mayaman naman na sila, pero ayaw namang maglingkod. Noon, nung wala pa sila, hindi pa sila mayaman, o hindi pa sila nakakaluwag sa buhay, sabi nila, Lord, pag pinagpala mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pag ako'y answered prayer, ibibigay ko ang 10% sa iyo sa mga bagay na iyong ipinagkatiwala na kayamanan sa akin. Pero bakit nung may ginhawa ka na, yung ipinangako mong pararangalan mo si Lord sa iyong kayamanan, ba't hindi mo binigay? Grabe to, kapag ito'y naiintindihan mo, huwag nating akalain na ang Diyos hindi naghahanap ng ating puso. Huwag nating akalain na si Lord ay hindi po namimigati. Ang Holy Spirit po pwede pong mamigati. Ang Holy Spirit po pwede pong malungkot. Kaya hinahanap niya tayo. Hinahanap niya talaga. Ikaw at ako, hinahanap niya talaga ang puso niya na nasa sa iyo ba? Kaya nga, kung ako'y ikaw ngayon, itong oras na ito, ang dahilan kung bakit ang longing mo ay nawawala, yung pananabik mo ay nawawala, ang dahilan dahil sa kasalanan.
Iyan ang totoo. Kaya ang restoration po, hindi lang po ito yung ibalik sa iyo ang nawala mong kayamanan. Hindi lang po ito yung ibalik sa iyo ang asawa mong lumayo sa iyo. May mas malalim pong restoration. Ay yung restoration ng puso mo na dikit sa iyong manlilikha. Na ang sabi niya sa 1 Corinthians 6:17, that whoso join with the Lord, they are one spirit with Him. Nagkakaisa tayo ng kanyang espiritu. Talagang parehong-pareho ang iyong spirit sa kanya. Nasaan ka na ngayon? Kumusta na ang buhay panalangin mo? Kumusta na? Nandoon pa ba ang kagalakan mo? O ministry na lang ang meron pero wala na yung joy of salvation? Nasa gawain ka na lang pero ikaw okay lang kahit late. Nasaan na ngayon ito? Sa pagpapala lang ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Paano naman sa gitna ng kahirapan, magpapasalamat ka pa rin ba? Kagaya ni Job, sabi niya sa asawa niya, sa pagpapala lang ba tayo magpasalamat sa Diyos? Hindi rin ba sa mga pagtitiis na ito ay magpasalamat pa rin tayo sa Diyos? At ang sabi ng Bible, si Job ay hindi nagkasala maging sa kanyang mga salita. Kaya ibinalik ng triple ang mga nawala kay Job. Binalik ng Diyos. Hallelujah. Sabihin ko sa inyo mga kaabangers, kapag ito naintindihan natin, naunawaan natin, hindi pa payag si Lord na ikaw ay nandyan lang sa gawain pero ang puso mo nakatalikod. Ang puso mo wala na pala sa Kanya. Nasaan ang sigla, ang prayer life mo, ang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Malalim yung passion mo sa mga ligaw na kaluluwa kasi kaisa mo ang Panginoon. Ang puso ng Panginoon ay laging hanapin ang mga ligaw. Paano ka maghahanap ng ligaw kung ikaw ay ligaw din? Kaya grabe ang Panginoon sa puso na hinahanap ng Diyos sa atin. At ang puso natin, tayo ba, ang puso ba natin ay nandyan kay Lord? Sa kaya sabi ng Proverbs 14:14 na ang taong puno ng kanyang sarili ay talaga naman ang heart niya ay di niya alam na nakatalikod ang puso niya. Kaya ang tawag ng Bible niyan ay backslider in heart. Kaya ang Panginoon, ang pangalawang dahilan kung bakit merong tinatawag na bakit ang longing natin nawala. Ang pangalawang dahilan is because sabi ng verse 3, my tears had been my food day and night while they continually say to me, where is your God? Where is your God? Say to me, where is your God? Alam mo ba, itong mga scoopers na ito, itong mga mang-uuyam na ito, kaya minsan ang ating mga longing sa Panginoon ay nawawala dahil sa mga nakapaligid din sa atin ay ating pinapatulan. Minsan pagsalitaan ng tayo, akala mo minamali ka. Wala namang sinabi sa iyo na
ang magulang mo na mali ka, kinokorek ka lang naman. Pero ang interpretation mo, tingin mo mali ka. Tingin mo sinisisi ka. Tingin mo para kang dinadown. Tingin mo ay para kang walang ginawang mabuti. Pero hindi po yan ang gustong sabihin ng nanay mo. Ang gustong sabihin ng nanay mo o tatay mo ay i-correct mo ang iyong pamamaraan. Kaya minsan, dahil sa ang naririnig mo ay ang damdamin mo at ang sarili mong gustong gawin, hindi mo na ngayon ma-filter, hindi mo na ngayon masala ang mga sinasabi nila na mga magagandang bagay sa buhay mo. Because of the wrong people around. Na continually say to you, where is your God? Where is your God? Ganyan ba ang naglilingkod sa Panginoon? Ganyan ba? Asaan na ang Diyos nyo? Asaan na? Kala mo, ang tingin mo na nawiwindang ka kapag ikaw ay sinisisi dahil sa past mong ginawa. Dahil sa past mo, huwag kang pumayag na ikaw ay i-define sa mali mong kahapon. Kaya dito, sinasabi, where is your God? Kaya itong verse 4, when I remember these things, I pour out my soul within me, for I used to go with the multitude. I went with them to the house of God with a voice of joy and praise, with a multitude that keep a pilgrim feast. Kumbaga, used to go with the multitude. When I remember, kahit yung mga past victory natin, past na rin yun. Past failure natin, past na rin yun. Hindi ibig sabihin yan ang definition ng bukas mo. Hindi ibig sabihin, diyan na nagtatapos ang iyong bukas. Well, they continually say to me, yung mga paninisi, yung mga parang tingin, yung paninisi nila dahil sa kamalian ng iba, paninisi nila dahil sa kakulangan ng mga nakapaligid, paninisi nila, nasaan ang Diyos mo, nasaan ang ginagawa mo, nasaan. It's because of these wrong voices around us. This is the reason why our longing nawala sa Diyos. Kaya sabi ng mga batang ito, mga apo na ito, when I remember these things, I pour out my soul within me. Ibig sabihin ng pour out my soul, tangay-tangay ang lahat-lahat sa akin na parang hinuhugot o hinihila akong paatras. For I used to go with the multitude. Sanay sila na mag-minister sa marami. Sanay silang maglingkod sa marami. At ngayon na parang pinagbawalan sila. At parang dinidiscriminate sila. Pero tanungin kita, Diyos ba sila? Para sila ang paniwalaan mo? Sila ba ang restorer ng iyong success? Sila ba ang author ng iyong salvation? O si Jesus ang author ng iyong salvation? Kanino ba nakatuon ang iyong paningin? Sabi ni Jesus sa Hebrew chapter 12 verse 2, fix your eyes unto Him, unto Jesus, the author and the finisher of your faith, the author and the perfecter of your faith.
Pero saan ka ngayon? Mas pinapanigan mo, pinaniniwalaan mo, inaayunan mo ang balita ng mga paligid. Yung report na iyong pinapaniwalaan ay report ng mga taong kagaya mo rin lang. Nasaan yung report ni Lord sa iyo? Nasaan yung mensahe ni Lord sa iyo? Ang tingin mo ay pawang yung iyo lang karanasan ang iyong pinaniniwalaan. Ito, sabi niya, for I used to go with the multitude. I went with them to the house of God. Nasa gawain din ni Lord. Yung experience, yung past experience na ito, na napakagandang naranasan nila noon. Pero ngayon, pinagbawalan sila. Parang discriminated sila. Itong mga batang ito ay sanay na magpuri na with the voice of joy and praise with a multitude that keep a pilgrim feast. Ando sila kasama sa fiesta. Ito yung mga past na naalala nila. Ang ganda-ganda. Pero kita nyo kung bakit ang longing nila ay medyo talagang umatras at ang longing nila medyo hindi nila malasap ang tamis ng makilala si Lord. Hindi nila malasap, maranasan ang liwanag na meron si Lord. Yan yung sinasabi ng Matthew 6:22-23, di ba? Na mag-ingat yung taong tingin mo'y nasa liwanag, pero yung liwanag na alam mo, madilim pala. At napakadilim nun. Napakadilim nun. Kaya kailangan mong i-recommit ang sarili mo. Kailangan mo para maranasan mo ang restoration. Kailangan mong makita muli, i-redefine mo ang iyong bukas. I-redefine mo ang iyong hakbang ngayon. Kailangan mong makita ito ngayon. And it takes a lot of enlightenment from God. Ephesians 1. Ephesians 2:17 and 18. It takes a lot of understanding. It takes a lot of faith to know it. Pero saan ang faith mo nakakiling ngayon? Puro nakakiling sa laging magagandang kahapon. Hindi ako move on kasi iniwanan ako. Sinong nang iwan sa'yo? Pero sabihin ko sa'yo, hindi ka iniwanan ni Lord. Hindi ka talaga iniwanan ni Lord. Si Lord ang kasama mo. Kaya sabi niya sa sarili niya, sa verse 5, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Alam mo yung word na yan, bakit yung longing natin? Dahilan bakit nawawala? Because of sin? Because of wrong report around us? The third one, the reason why our longing lost, it's because we always condemn ourselves. Di mo namamalayan, ikaw na mismo ang naninisi sa sarili. Di mo yan napapansin? Sinisisi mo sarili mo. Wala akong kwenta, wala akong pakinabang, wala akong kapag napagsabihan, totoo naman, wala naman akong ginawa dito maganda. Tapos halos iuntog mo ang iyong sarili. Kasi binibilang mo wala ka talagang magandang ginawa.
Ba't hindi mo nabilang ang magagandang plano ni Lord sa iyo? I know I have the plans for you, a plans to plans to be good, a plans to have a good future. Ito yung plano ni Lord sa iyo. Grabe to, mga kaabangers. Saan ka nakalugar ngayon? Ano bang gusto mong ibalik sa buhay mo? Ibalik lang ba yung mga cash na nawala? Ang babaw. Ibalik yung iniwanan ka ng mga minahal mo sa buhay na binigo ka. Gusto mong ibalik? Ang babaw. Kaya dito, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Parang kulang na lang sabihin mo, bakit ba? Lagi mo naririnig ang gusto ng sarili mo. Lagi ba? Ang dami mong mga gusto sa buhay. Ang dami mong mga hinahanap sa buhay. Ang dami mo, hanggang isang araw, di mo na tuloy maririnig ang mga tamang gagawin. Kasi mas bilang mo ang gusto mo sa buhay. Hindi mo na bilang nakita ang gusto ni Lord para sa iyong napakagandang bukas na naghihintay sa iyo. Kumusta ka na? Napagnilayan mo na ba to? Naisip mo ba to na napakaganda ng plano ni Lord sa iyo? Alam mo ba, minsan, di naman talaga garantiya. Isang bagay talaga ang maganda na ang lugar, maganda rin yun ha. Di naman yun ano. Pero minsan, kapag mayroong diferensya ang ating puso, may sabit talaga ang ating puso. Kahit maganda ang lugar, di pa rin maganda. Kahit maganda ang bahay, kasi lagi mo na lang laging nandoon ka na, familiar ka na sa lugar, pero ang bahay di mo pa rin ma-enjoy kahit anong ganda. Kasi ang lagi mong pakiramdam ang naririnig mo. Kaya itong mga anak ni Korah, nagsasabi sa sarili, why are you cast down, O my soul? Bakit mo ba laging sinisisi? O sarili ko, bakit ko ba sinisisi ang sarili ko? O my soul, why are you cast down, O my soul? Minsan kausapin mo nga yung sarili mo. Salaminin mo ang gusto ni Lord. Para mo rin mo makita ang kanyang nais. At nang sa gayon, maitabi-tabi mo naman ang iyong gusto. At umabot ka sa kapahayagan, Lord, not my will. Umabot ka sa kapahayagan ni Jesus na sabi niya, not my will, but your will be done, Father God. Much as I wanted na huwag itong daanan ng cross na ito, pero hindi itong aking kalooban ang masusunod. May free will si Jesus, natanggihan ang cross na yon. Pero pinili ni Jesus na isang tabi ang gusto niya, niyakap niya ang gusto ng Diyos Ama. Ano ang niyayakap mo sa buhay? Huwag mo iduro ang daliri mo. Ba't nangyari sa buhay mo ngayon yan? May malaking kinalaman ang mga disposition mo dyan. May malaking kinalaman yung pinili mo kahapon. Kaya ka inabutan ng ginawa mo ngayon. Kasi madalas, resulta yan ng mali mong desisyon kahapon. Pero may pagkakataon pa. Kausapin mo muli ang sarili mo. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? May pagkakataon pa.
Paanong ibalik lahat yan? Pero hindi man kagaya ng dati, pero titiyakin ko sa iyo, ibabalik ni Lord lahat yung nawala sa iyo. Depende ngayon sa capacity mo. Gaano kalaki ang iyong sisidlan, paanong tanggapin yan. Kasi, sabi ng Romans chapter 12 verse 3, bawat isa sa atin ay makanya-kanyang sukat ng pananampalataya na nilagay ng Diyos sa atin, kung paano nating tanggapin, paano nating ibigay, how to release it, how to receive it, and how to release it, or how to give away, and how to contain it. It's the spirit na meron ka, yung container na meron ka, yung ability for you to accept it na meron ka, nandoon nakasalalay, gaano ba kalaki ang container mo. Yun din yung sukat ng laki na ibabalik ni Lord sa buhay mong nawala. Kaya, it's a must. Kailangan iso essential na ma-expand talaga ang iyong capacity. A capacity to receive. A capacity to know. A capacity to understand. Kasi marami ng tao ngayon, ang hirap umunawa, tamad mag-isip. Kasi lahat gusto instant. Kaya hindi na tamad na mag-isip. Minsan technology na lang ang pinai-interpret para sa kanyang bukas. Hindi po. Wala pong kaluluwa ang technology. Ikaw ang mayroon. Kasi lahat gusto mo automatic. Kasi gusto mo instant. Kasi ngayon, sanay na tayo sa instant coffee, instant mommy, instant noodles. Lahat ang daming gustong maging instant. At gusto mo rin, ang bukas mong future na successful, gusto mo rin maging instant. No. Ang technology, maganda. Pero ang technology, pag hindi mo alam at wala kang capacity i-handle yan, technology also can destroy you. Ang education, maganda yan. Pero pag wala kang capacity na maglatag, paanong timbangin ang lahat ng bagay, kahit ang iyong pinag-aralan, pwede kang ilagay sa box niya. Yan ang totoo. Paano mo ba tinimbang lahat yan? Lahat ng mga magagandang bagay ay nakadepende yan sa napakagandang inilagay ng Diyos sa buhay mo. Paano mapaganda yan? Dahil may unang pinaganda, ikaw. Kaya gaganda ang lugar kasi nandun ka. Kaya rin papangit ang lugar kasi nandun ka rin. O saan ka sa dalawa? Hindi yan. Saan ka sa dalawa? Saan kang lugar nakalugar? Hey, ang ganda ng Garden of Eden. Hindi naman ang Diyos gusto nilang palabasin sila. Ang nagpalabas na dahilan bakit inilabas sila sa Garden of Eden, na kung saan the garden that is full of abundance, with a supernatural abundance and supply, bakit sila nakalabas is because of them. Protection din ng Diyos yun, na palabasin sila. Kasi pag hindi, yung kayamanan na yon, yung glory na meron doon sa Garden of Eden, yun ay ang sisira sa kanila at mabubuhay sila. Pag tumikim sila ulit doon sa puno ng buhay, pag tinikman nila yon, mabubuhay sila, pero buhay na hiwalay sa Diyos, hindi buhay nakapiling ang Diyos. Kaya kailangan silang palabasin. Alam mo bakit? Dahil sa simple nature na meron sila. Hindi na sila nag-match. Hindi na sila nag-match. Kumbaga sa gamit,
yung gamit ay 220 volts. Yung kanyang saksakan 220 volts, ay yung gamit 110 volts. Pag sinaksak yun, sabog. Alam mo kung bakit gusto ang Diyos umatras? Kasi baka sasabog ka. Kaya ang problema wala sa Diyos. Ang problema nasa atin, ang ating kaalamang mag-handle ng success. Ang tindi nito. Maniwala ka. Believe me, this is a wisdom of God para sa buhay nating ito ngayon. Hindi ito paramihan ng magagandang bahay. Hindi ito paramihan ng magagandang cellphone. Hindi ito paramihan ng magandang lupain. Hindi ito lahat, although lahat yan ay magaganda. All is well. Diba? Nasa 2 Kings niyan. Chapter 5, diba? 2 Kings chapter 5 o chapter 13, if I'm not wrong. Si Gehazi. Tinanong siya ni Elisha. Sa verse 26 yun kung di ako magkamali. Sabi ni Gehazi, all is well. Pero alam mo, si Elisha ang may mata sa Diyos. Si Elisha ang nakakasala kung ano talaga ang totoo niyang kondisyon. Si Elisha ang nakakabasa ng totoong sitwasyon. Si Elisha ang nakakasalamin ng totoong status na meron kay Gehazi. Kaya sabi ni Elisha, did not my heart go with you? Yes, I tell you. Kaya hindi yung mga magagandang bagay na gusto mo lang ang pinag-uusapan dito. Yung condemnation na nasa sayo, yung spirit na nasa sayo, walang magkukundina sayo, kundi yung iyong ginagawa ang nagkukundina sa sarili mo. Bakit hindi mo magawa ang gusto ni Lord? Kasi ang lagi mong bukang bibig, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Bakit yan ang bukang bibig mo? Kasi wala kang participation. Ayaw mong tumugon. Tawag ka ni mama mo, tawag ka ni papa mo, tawag ka ng sino man. Lagi mo sinasabi, mamaya na, maya akong gagawin. O sige, gawin mo yung gusto mong gawin hanggang isang araw mapagod ka sa sarili mong mundo. Kaya si Gehazi, basang-basa siya. Pero sa context ni Gehazi, all is well. Pero di kaya siya nakita ni Elisha? Kitang-kita. Now, balik tayo sa sarili mo, di ka ba nakikita ng Diyos? Kitang-kita ka. Kitang-kita ka talaga. Hindi ka makakatago. Sabihin ko sa iyo, pag nagsisi ka, lahat ng iyong mga kasalanang ginawa, patatawarin ka ng Diyos na para bagang di ka nagkasala. Totoo lang. Ganyan katapat si Lord, sabi ng Romans chapter 5. Dahil kay Kristo Jesus, sa kanyang ginawa sa krus, ikaw ay pinatawad na para bagang di ka nagkasala. Justification. Just if I've never sinned. Yung redemption ng Panginoon sa iyo, na para bagang di ka nagkasala. So, ganun pala kasigurado ang pangako ni Lord sa iyo. Nilagyan ka ng zeal. Nilagyan ka, sinilyuhan ka niya para maging anak ng Diyos. Kaya nga those who are led by the Spirit of God are sons of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tagapagmana ka,
Hindi dapat condemnation ang maghahari sa iyo. Why are you cast down, my soul? And why are you disquieted within me? Ba't ka titigil? Doon lagi yan sa loob ng gagaling. Palabas. Hindi galing sa labas, paloob. Sino may-ari ng iyong sarili? Ikaw. Sino may-ari ng bukas mo? Si Lord. Pero sinong lalakad ng maganda mong bukas? Ikaw. Ako. Ako ang mamimili. Binigyan ka ng kalayaan, mamili. Hallelujah. Kaya kinakausap kita. Usap tayo. Huwag mo lagi sisihin ang sarili mo. Meron kang dapat ayusin. Meron kang dapat pagnilayan. Meron kang dapat payagan sa buhay mong magsalita. Nag-iisa na lang si Elisha, tinaguan mo pa. Yes, true. Yan ang nangyari kay Gehazi. Alam mo si Gehazi, siya sana ang tatanggap ng mamanahin niya sana ang triple anointing. Yung anointing ni Elijah na tinanggap ni Elisha at yung tinanggap ni Elisha, si Gehazi sana ang kasunod. Natatanggap. Pero hindi yun lahat. Hindi natanggap ni Gehazi. Kasi hindi siya naging tapat una sa Diyos at hindi siya naging tapat sa lingkod ng Diyos. Siya po ay nadali sa greed. Siya po ay nadali sa kasakiman. Sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, sakim sa kayamanan. The love of money is the root of all evil. Bagay lang mo yan. Huwag kang makontaminate dahil sa bagay. Bagay lang mo yan. Mas mahalaga ang buhay. Mas mahalaga po ang buhay. Mas mahalaga ka sa Diyos. Hello? Andiyan ka pa ba? Hindi kita pinariringgan. Pinaririnig ko na to sa iyo. Pinaririnig. Tayo naman, nag-aaral din naman ako. Mag-aaral tayo. Magninilay tayo. Evaluate natin ang ating sarili. Salain natin ang ating sarili. Manalamin tayo ayon sa salamin, panukat na meron si Lord sa atin. At ang sukatan niyan, walang iba nakapaloob sa buhay ni Kristo Jesus sa atin. Walang labis, walang kulang. Kasi siya lang po ang nabuhay na mag-uli. Wala pong namatay na nabuhay na mag-uli, liban kay Kristo Jesus. Kaya sabi ng Romans 8:11, kung ang espiritu niya ay nananahan sa iyo, ang espiritu din na yan na bumuhay kay Kristo Jesus ang bubuhay sa iyo. Siyang mag-aangat sa iyo. Kaya question, why are you cast down, O my soul? Iyan ang bukang bibig ng mga apo ni Korah sa Psalms 42. Yan ang salita. Itong restoration of all things na to. Restoration. Hindi lang to restoration para ang bagay dumating balik sa iyo. Hindi lang to restoration ng asawa mong lumayo sa iyo bumalik. Nagkabalikan nga kayo. Salamat sa himala ni Lord. Pero nandun pa rin ba si Lord sa kalagitnaan nyo? Mukhang may problema yun. Minsan papel na lang ang namamagitan.
At minsan dahil sa mga anak at apo na lang. Pero wala nang init, wala nang sigla, wala na yung puso. Nasaan na yung puso? Ha, mga kaabangers? Nasaan na yung puso? Kaya ka nandyan lang dahil sa apo. Grabe. Nag-maintain ka ng buhay at ang basihan mo na mag-maintain ka, bagay pa. Hindi mo pinahalagaan ang mga buhay na nakapaligid sa iyo. Alam mo ba si Elisha? At talaga naman, much as he wanted na ingatan si Gehazi. Pero si Gehazi ang pumalag. Si Gehazi ang intentional na namili sa gusto niyang bukas. Alam niyo ba, kaabangers, gusto ni Lord na ingatan ka. Gusto ni Lord na yakapin ka. Gusto ni Lord na iligtas ka. Nilalatag niya sa iyong harapan. Sabi ng Deuteronomy 30, nilalatag ko sa iyong harapan ang pagpapala at sumpa at nilalatag ko sa iyong harapan ang buhay at kamatayan. Sabi ni Moses, kung ako'y kayo, piliin niyo ang buhay, piliin niyo ang pagpapala. Ano ang pinipili mo? Kinakausap kita. Huwag niyo ikumpara ang sarili mo sa iba. Tigilan mo yan. Kaya nga sa kapapanood mo ng mga technology at mga kung ano-ano pinapanood mo, kung todong kumpara ka, ay wala ako niyan, gusto ko rin yan. May kapasidad ka bang bumili sa pamamaraan mo? Yan, another problem mo na naman yan. Kumparahan dito, grabing problema yan. Why are you disquieted within me? Grabe. Alam mo, matindi si Lord. Gusto niyang ikaw ay yakapin. Gusto niyang ikaw ay kanyang gabayan. Sabi niya, di ba, sa John 7, ang sino mang sumampalataya, sabi niya, ay titikman niya ang tubig na nagbibigay buhay. At babalo nito sa kanya sa John chapter 7 verse 38. Babalo nito sa pagkataong panloob niya. Ibig sabihin, ito ay mag-overflow sa iyo. Don't keep on comparing. Tigilan mo yan. Itakwil mo yan. Si Gehazi, kaya nadali yun. Inabangan niya si Naaman. Sikreto niya na tinanggap yung regalo ni Naaman kay Elisha, na di tinanggap ni Elisha, inabangan niya. Intentional po yun. Naginawa niya yun. Alam mo ba na mayroon kang kinalaman kung bakit ganyan ang buhay mo ngayon? Huwag mo yan isisi sa iba. Huwag mo isisi sa nanay mo, sa tatay mo. Huwag mo yan isisi, bakit hindi ka pinaaral ng nanay mo? Kasi nung nag-aral ka, aminin mo, di ka rin naman nag-aral na totoo. Ay, nako. Hindi kita sinisisi. Pero gusto kong makita mo kung bakit di mo na-evaluate yan. Kaya ngayon, inabutan ka ng consequence ng iyong mga mali. Why are you disquieted within me, O my soul? Di ba? Sabi nga sabi nga, di ba? Sabi ng verse 5, why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me?
Kausapin mo sarili mo dyan. Kausapin mo. Evaluate mo. Tinanong si Gehazi ni Elisha, ano na balita? All is well. Kung tatagalogin ko, totoo ba talaga? All is well. Di mo ba alam, makikita kita? Di mo ba alam, sabi ni Elisha? Di mo ba alam, di ka makakatakas sa akin? Ako ay kasakasama mo. Did not my heart go with you? O tingnan mo, ang puso lumalakad. Did not my heart go with you? Sabi ng verse 26. Saan ka makakita na ang puso ay lumalakad? Kaya the greatest restoration, alam nyo, kung ano? Hope in God. Yung umasa ka sa Diyos, no matter what. Gusto mong bumalik ang longing mo, umasa ka sa Diyos, no matter what. Umasa ka sa Diyos, no matter what. Walang problemang permanente. Magiging permanente yan dahil ikaw namiling maging permanente yan sa buhay mo dahil ayaw mong lumago. Hope in God. For I shall yet praise Him for the help of His countenance. Ayan po ang kailangan. Hope in God. Oh, hallelujah to the Lamb. Hope in God. Oh my God, you are my strength and my song. Hope in God. Umasa ka sa Panginoon. Tingnan mo ang Lord sa buhay mo. Gaano siya ka-faithful sa'yo. Gaano niya dinanas yung hirap na yan. Para yung bigat na yan ay kanyang mabuhat at nang sa gayon, ikaw ay gumaan at di na mahirapan pa kahit kailan. Ang hinahanap lang niya sa'yo ay umasa kang lubusan. Ano man mangyari. Hope in God no matter what. Amen po ba doon? Hallelujah. Yes, true. No matter what. Sabi ng Isaiah 60 verse 1 to 2, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Hope in God no matter what. Arise. Bumangon ka, tumayo ka. Huwag mong ayunan yung paligid mo. Ayunan mo si Lord. You are the atmosphere changer. Ikaw ang kayang magbago ng paligid na ginagalawan mo. Kasi you have the capacity, the ability, the gifts, the giftings. You have the knowledge, the understanding, the knowing. Nasa iyo lahat yan. At yan ay available ng Panginoon sa buhay mo. Nasa Proverbs 3:19 to 21. Yan ay available sa iyo. Kapag naniwala ka, umasa ka, hallelujah, kaya mo, you can speak the words of blessing over your land, over your family, over your city, over your, ay nako, kapatid, hallelujah. Over your future. Pag inumpisahan mo ngayon yung sumunod, your obedience today is your assurance tomorrow.
is your safeguard tomorrow. Kapag ginawa mo ngayon, itong one at a time, one step at a time, one step at a time. Huwag ka magmadali. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Bumangon ka, tumayo ka, huwag mong bilangin ang kabiguan mo. Bilangin mo ang kabutihan ni Lord. Bilangin mo ang ginagawa ni Lord. Ideklara mo na may pananalig. Declare it with faith that in God you have security. You have an assurance. Because He died and arose again for you. And the glory of the Lord is risen upon you. Hallelujah. Yes, true. Ang daming gagawin ni Lord sa iyo. Ang hinahanap niya sa iyo, umasa ka no matter what. Umasa ka no matter what. Tinawag ka para magwagi at magiging mapagwagi at hindi lugi. Tinawag ka. Go back. Hope in God no matter what. Ihanda mo ang plano. Ihanda mo na ang iyong mga kamay, mga paa ay umalign sa purpose ng Panginoon. Para ang kanyang kaharian ay umabante through you, in you and through you. Sabi niya sa Ephesians 3:2, the grace has been given to me. That dispensation of grace has been given to me for you. Nilagay sa iyong buhay yan. Ang yaman-yaman mo, kapatid. Napakayaman mo. Hallelujah. Ang yaman-yaman mo. Hope in God. Ang pag-asa ay sa Diyos. Ang pag-asa, lagi mong asahan ang gawa ng Panginoon. Lagi mong asahan ang ginagawa ng Lord sa iyong buhay. Diba? Lagi mong asahan. Sabi nga dito sa verse 6, diba? Oh my God, my soul is cast down within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan and from the heights of Hermon, from the hill Mizar. Now, look at this one. I will remember. I will remember you from the land of Jordan. Alam mo ba kung saan nangyari ito? Land of Jordan. Doon sa river ng Jordan. Nung panahon na ni Joshua. Kasi mga anak na to eh. Yung panahon na ni Joshua, maniwala ka, Moses is dead. Alam mo bang natenga sila? Sabi ng Diyos kay Joshua, alam niyo po, sabi niya, ang sabi niya ay nananatili na kayo sa Deuteronomy chapter 1. You stay long enough. Rise up. Be courageous. At doon sa Jordan, kasi nagmumukmuk sila, namigati sila, at sa haba ng pamimigati nila. At sabi ng Diyos, you stayed long enough. Kayo ay nandoon na, natenga na lang kayo. Doon sa ilog Jordan. Doon sa land of Jordan. Alam mo po ba na ang sabi ng Panginoon sa kanila, now, rise up. Alam mo ba, yung Ark of the Covenant, pinabuhat yun ni Joshua. Pinabuhat kay Joshua at pinabuhat sa mga tamang tao po. Tamang tao.
Alam mo, kung gusto mong manumbalik ang longing mo, you need a right people around you. Huwag kang dumikit sa nanghihina, manghihina ka. Dumikit ka sa laging malakas, ay talagang lalakas ka. When I remember, I will remember you from the land of the Jordan. Alam mo, ang ginawa niyan, ang ginawa ni Joshua doon, ay talaga naman doon sa ilog, ay para makatawid sila, yung Ark of the Covenant ang pinauna. At nang masaksihan nila na ang Ark of the Covenant nung pinauna ito, ay ni sa hinagap. Logically, hiwala ko sa kanilang isipan na ang ilog Jordan ay mahati yun at sila'y makatatawid sa isang tuyo na daanan para makapasok sa land of promise. Ilog Jordan po yun. I remember. Di ba sabi ng Psalms 23, truly, surely goodness and mercy will follow all the days of my life. Ito po yun. I will remember. I will remember you from the land of the Jordan. Remember what God has done. Remember the victory that God has done in your life. At kaya niya pa rin gumawa ng isang victorious life sa buhay mo hanggang ngayon. Kayang-kaya. Kaya talaga. Logically talaga hindi kayang isipin. Sabi naman yan 2 Corinthians, di ba? Chapter 4. Higit pa sa iyong iniisip, higit sa inyong inaasam, higit sa iyong ini-imagine, yung inihanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ay talaga naman yung hindi sukat ng maisip, yung hindi abot ng iyong mga kaalaman at ang iyong kagalingan. Pero gagalaw ang Diyos doon. Ihigitan niya yan. Kaya ang tawag niyan ay miracle. Hallelujah. Kaya. Kaya niyang gawin yun. Kaya niyang gawin. Talaga grabe. Imagine mo si Jesus namatay. Sino magsasabing mabuhay pa yun? Doon sa Mark chapter 9, merong isang batang inaalian doon at gustong patayin ng masamang espiritu. Ang tatay nag-alala, nag-uumiyak. Kasi maraming beses niyang inilapit sa mga alagad. Di mapalayas-layas ang demonyong umaatake sa bata. Mula pagkabata, sabi ni Jesus, kailan pa ba nangyayari ito? Mula pagkabata. Gusto siyang patayin ng masamang espiritu at inahagi sa apoy, inilulunod sa tubig. Pero wala pong magawa ang mga alagad paano makalaya. Sabi ni Jesus sa kanya sa Mark 9:23, na kapag naniwala ka, if you can believe, all things are possible. Alam mo, sabi ng Ama, yes Lord, I believe. I believe. I believe. Help me from my unbelief. Ibig sabihin nun, increase my faith. Wow! Talaga naman. If you can believe, all things are possible. Sabi ng Ama, yes, I believe. Naniniwala ka ba? Na may magandang naghihintay sa'yo? Naniniwala ka ba? Na sa iyong paniniwala, yan ang magbibigay sa'yo ng kakayanan bakit ka hahakbang ng tama?
Naniniwala ka ba na dahil sa iyong paniniwala, yan ang magiging kapangyarihan para makapag-isip ka ng anong tama? Ang paniniwala po ang bumubuhat ng pangarap. Alam mo, ang mangarap isang bagay, pero pag ayaw mong maniwala, bura lahat ng pangarap. Pero pag nangarap ka, naniwala ka, if you can believe, all things are possible. Oh, hallelujah. Grabe to. Kaya sabi ng 7, sa verse 7, deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me. Grabe, no? Deep at the noise of your waterfalls. Kasi yung agos nga, di ba? Agos ng buhay yan eh. Saang agos ka ba sumama? Agos ng mundo o agos ni Lord? Agos ng Holy Spirit o agos? Saang agos? Saang flow? Di ba may kanta, let the rivers flow, let the river flow. Holy Spirit, come, move your power, let the river flow. Yes, true. Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. Galing, ano? Restoration, longing for God. Ang longing talagang hope in God no matter what. Find the right people around you that could add value to you. Remember all the good things that God did from the past so that He can connect your present and connect the future. Grabe, no? Past, present, future. Konektado lahat yan. Sabi ng Amos, the former rain and the latter rain, God will pour it out together. Maiko-connecta mo ang past and present and future. Deep calls unto deep. Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kaya po, lumaya yung bata. At nagtanong ang mga alagad, Lord, ba't hindi namin papalayas-layas ang ganong klaseng kilos ng kaaway o ng demonyo? Alam mo, sabi ni Jesus, kasi yung mga ganitong klase ng sukat ng demonyo na gumagalaw ay napapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kailan ka ba huling nag-ayuno? Para hanapin at kumilos si Lord. Para yung longing mo kay Lord ay lalong magsidhi at mag-uumapoy. Para yung restoration na hinahanap mo, na ang Diyos mismo na gusto mong maranasan, ay maranasan mong buong buo.
Dito ako sa last na salita. Di ba, sabi ng Bible, as the waters, di ba, cover the sea. Sabi doon sa Hebrew 2:14. Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh. Grabe, no? Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh. Isa ka ba doon? Amen. Mangyari nawa. Kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig as the waters cover the sea. Ganito kadami ang outpouring ng Holy Spirit sa ating panahon. Kahit in such a time like this na magulo, tingin natin magulo. Tingin natin wala nang tayong masulingan. Pero ang Diyos naglalaan ng maraming daan. At ang daan na tinutukoy ay wala, hindi po marami lang. Iisang daan po ito. Yung sinasabi ng mundo, maraming daan. Iisa lang ang daan. Ang daan ay si Jesus. Nag-iisa. I am the way, the truth, and the life. Pero ang mundo, nagsasabing marami ang daan. Pero ang Diyos, mismo ang nagsabi na naglagay ng distinction. Siya ang nagdeklara na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya sabi nga sa verse 8, the Lord will command His loving kindness in the daytime. Sa verse 8 ng Psalms 42. And in the night, His song shall be with me, a prayer to the God of my life. Galing, ano? Oh, hallelujah. I will say to God, my rock. I will say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? Kung nga naman, ano? Ba't nga naman ako magmumukmok dahil sa gawa ng aking kaaway? Kaya sabi niya, I will say to God, my rock. Brothers and sisters, ikaw ba ay nananabik sa Diyos na ang kanyang presensya ay laging manariwak sa iyo? Ikaw ba ay may grabing longing na, Lord, gusto kitang maranasan muli. Gusto kitang makaisa. Gusto kitang makasama. Gusto kong sumama sa iyo. Gusto ko, Lord, na kagaya ni David, I would rather live one day with the Lord than live 1,000 years without God. Mas gustuhin ko pang mabuhay ng isang araw na kasama si Lord kaysa mabuhay ng 1,000 taon kung wala naman siya. Kaya, I will say to God, my rock, a prayer to God of my life, that God is my rock. Siya ang aking pundasyon. Ang buhay ko'y nakatayo sa buhay niya. Nakatungtong sa buhay niya, siya ang aking pundasyon. Siya ang aking bukas. At maliwanag na bukas. At
At wala nang kasing liwanag pa ang bukas na nasa piling ni Lord na matagumpay. Oh God, I pray na Lord, ibalik mo ang longing namin, ang init namin. Patawarin mo kami sa aming mga sikretong kasalanan. Linisin mo kami, Lord, na mga kasalanang sinadya at hindi sinadya. Kasalanang alam at hindi namin alam. Patawarin mo. At pinapatawad din namin ang mga taong nagkasala sa amin. Tulungan mo po kami. Na ang init ng pagmamahal namin sa iyo ay huwag itong mawaglit. Ito'y patuloy naming mararanasan hanggang sa aming katapusan. Ikaw ang aming makapiling. O Diyos, sa ngalan ni Jesus, pagpalain mo ang bawat sandali na ito. Iligtas mo ang mga anak mong inabot ng minsan. Iligtas mo ang kanilang buhay. Huwag kaming madali ng kasakiman, ng greed. Bagkus, Lord, mayakap ka namin. Yakap namin si Kristo na siyang aming buhay. Siyang aming katatagan, siyang aming kalakasan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Come to me, my beloved child, and speak to me. I will listen to you. Come to me, my beloved child. I am here. I will heal your broken heart. Come to me. Thank you, Lord Jesus, sa pagpapala mo sa aming lahat. Purihin ka at bakit sa likas mong karangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, ito po si Pastor Dong. Hallelujah. Isang pinagpala pong panahon sa ating lahat. At patuloy tayong samahan ng Panginoon sa lahat ng panahon. Salamat po sa inyong pagsusubaybay at salamat sa patuloy na mensaheng ibinibigay sa atin at salamat po sa lahat ng nag-guest. Salamat po sa inyong lahat. At naniniwala ako na ang salita na kung saan nilagay sa inyong buhay ay hindi lang ito salitang na itatak sa tabletang bato, kundi ito'y salitang na isulat sa puso ng tao na nababasa ng lahat at nakikita ng lahat. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Ito ang pangitain ng daily life sharing. So, pagpalain tayong lahat at samahan sa lahat ng panahon. Sa ngalan ni Jesus at habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. So, God bless you po.